let's talk specifically dito sa impeachment, no? So, Yeah. may mga nagsasabi kasi na wala na raw momentum itong impeachment effort laban kay Vice President Sara Duterte. Although ko personally naman tingin ko, magpapasko syempre busy yung mga tao dyan. No? Let's see, pagpalo ng January. Pero kayo, ano bang basa nyo doon sa mga ganong pagtingin na mukhang wala ng momentum ang isang impeachment against the Vice President? Yung mga ganyan hong mga ika nga ngayon sa lingwahe ngayon, mga nega, no, mga pessimist, mga cynics or skeptics, wala yang lugar sa isang functioning democracy. Kasi ang bottom line dito, ano ba yung tama at mali from the moral side? Ano yung tama at mali sa legal side, 'di ba? Then punta ka dun sa national policy. Ano ba yung ikabubuti ng bansa dito? Kaya yung mga ganyang masyadong nagpapakahenyo sa kanilang pag-aanalisa ng mga bagay-bagay, ano yan yan yung mga fence-sitters Kaya at for that matter, in this particular case, kung ikaw ay fence-sitter or passive ka na ganyan mag-isip, you're actually favoring the Dutertes. Kaya you should be as responsible kung sakaling makabalik man sa pwesto yung mga yan. Ito, Senator, napapansin ko lang, no? This is a personal observation. Kasi, yung ibang mga naninindigan for impeaching Vice President Sara Duterte, malinaw naman yung pinanggagalingan, katulad ninyo. At syempre, yung kanyang mga defenders, malinaw din yung pinanggagalingan. The likes of Bato, Robin Padilla, ano naman yan, di ba? Miski hindi pa sila magsalita about impeachment, quite obvious naman kung saan titindigan. The likes of Senator Bongo. Ang gusto kong tanongin, bakit merong mga political figures or even candidates in the 2025 elections na siguro under normal circumstances, kung pag-uusapan lang yung tama at mali, magsasalita at paninindigan in favor of impeaching the Vice President. Pero ngayon, tahimik. Anong tingin nyo sa mga ganito? Meron iba't ibang laro na nangyayari. You mentioned itong mga kandidato. Meron kasing kandidato na unfortunately for them, tumaya na sila kila Duterte, nag-ex-deal sila doon para makakuha sila ng boto sa Mindanao. That's practically selling your soul to the devil. Kangan. And by the way, hindi tayo rito, parang self-righteous. Liwanagin ko lang yan. Ano naman tayo may mga kakulangan tayo lahat as persons, pero we should know and be able to identify evil when it's staring us in the face, 'di ba? Pagka hindi mo nakikita yung evil, pagka nandiyan na sa harap mo, may problema na. Kailangan mag-soul searching ka na at baka nandoon ka na sa kabilang side. At yun ang pangunahing problema dito. Hindi ko maintindihan yung mga nagiging yung passive or fence-sitter dito. They're trying to overanalyze things. They just do the right thing and it will come, di ba? Kung kung kinapos man yan later on, at least ginawa mo yung nararapat nung mga panahon na yon. Kasi pagka sinabi mong, hindi, next year ganito, mas maganda ganyan. Masyado kang nag-calculate ng todo. Then, for one reason or the other, nakaupo yan sa pwesto. Di ngayon, pakamot-kamot tayo ng ulo, sana pala final natin noon. Di ba? Or, ito siguro, they have exit plans na pwede sila makatawid sa kabilang side. Di ba? And that's worse. Mm-mm. Kasi iniisip ko rin, no? Ang opinion ng iba rito, miski maitawid dyan sa House, gamitin siguro yung ruta ng 1/3 para diretso na sa Senado, hindi sila sigurado sa Senado. And ang opinion ng iba ay unwilling tumaya for impeachment or to go against the interest of Sara Duterte, yung marami mga senador. What's your perspective on this? I didn't get the first part, Christian. Medyo nag-garbled ka. Ulitin ko lang.
Siyempre, madali naman ito sa House kung talagang kumilos si Martin Romualdez. Yung ruta ng one-third. Diretso sa Senado yung impeachment complaint o yung articles of impeachment. Pero ang agam-agam naman ng iba na nag-observe dito ay sa Senado walang numero dahil marami sa kanila unwilling na tumaya for impeaching the Vice President or to go against the interests of the Vice President. Anong tingin niyo dito? Okay. Ganito, no? Let's address muna yung kung ano yung mga pwedeng mangyari now that the impeachment is here. Noong una kasi kung pinagdedebatihan, ano ba ifa-file o hindi, ano yung mga magandang timing o hindi. Ato na-file na eh. I maintain that yung nung final ito a few weeks ago was the perfect timing. Kasi nung nasaksihan ng taong bayan yung second meltdown, nakita nila how dangerous Sara Duterte is. Di ba? So yan yon. The timing is perfect. Ngayon, the next question is, do you have enough time? Ito ngayon yan. Ang yung sinasabi mo kasi Christian, yung one-third vote of all the sitting congressmen, yan yung shortcut. Pero yung long route dito sa impeachment, iimbestigahan sa House. Mahaba ito. May 10 session days para malagay sa order of business, 3 session days para ma-refer to the committee, and 60 session days bago maximum bago ilalagay sa plenaryo. So therefore, since the impeachment is a continuing process, pwede siya mag-spill over sa next Congress. Pwede. Kahit na itong magkakaroon ng campaign break, for example. So ngayon, the congressmen or those determined to impeach the vice president, meron silang dalawang option. They can do the shortcut route now and deal and let the fate of Sara Duterte be decided on by the existing senators, or pahabain nila yung investigasyon until lumagpas ng end ng current Congress, tapos yung new composition na ng Senate ang magta-try. So yun yung pwedeng mangyari. Kasi dun sa ating constitution, walang nakalagay na any impeachment trial will terminate upon the end of every Congress. So ibig sabihin, pwede siyang maprolong kung alanganin ka dito Ba- sa Basta na nagsimula to. na. It has to start. Basta it has to start. So meron kang mga 20 session days left with the current Congress eh. So pwede kang lumagpas doon. Ngayon yung sinasabi mo Christian about the numbers ng mga senador, i-inventaryo mo kasi sino ba yung leaning acquittal or firm acquittal, sino yung mga leaning conviction or firm conviction. Tapos yung mga nasa gitna, yung mga undecided or transactional votes na tinatawag. Yan ngayon yung inventaryo mo. Pagka ang total mo nung transactional and nung leaning conviction is more than 16, then you can give it a go. You can risk it. Di ba? Ngayon, kung sasabihin na baka magkaroon ng backlash yung mga senador na kandidato kung ang magboboto silang conviction, then you can easily schedule the verdict 2 weeks after election day para hindi ka tamaan. By the time nag-convict ka, tapos na yung election, hindi ka naman negative. So pwede rin 'yon. Pwede 'yon. Okay. Ang difference lang nung gagawin mo yung impeachment ngayon with the current makeup of the Senate, and kung yung next uh,
next Congress na, next Senate na yung magta-trial, ano mo, depende yan dun sa magiging resulta ng eleksyon. Kasi ngayon, given na meron kang 5 na firm acquittal or leaning acquittal. Ang kailangan lang nila ay 8. Pero sa next Congress kasi, next Senate, kailangan niya na siyam kasi 24 na yung magiging senador. Ngayon kasi wala Tapos, si Angara, eh. yes, so ngayon, kung matalo yung mga pro-acquittal, so nakikita natin kung sakaling yung next Senate ang magtatry nito, isa na lang ang holdover na firm acquittal, assuming the results of the elections would go the way of the administration. Pero dito sa inyong scenario, that would make the impeachment of Sara Duterte a major campaign issue, di ba? Yes. Kasi kung gumugulo yung impeachment trial, yan ang pag-uusapan during the campaign. And syempre, yung mga fence-sitters dyan, yung mga playing safe na mga kandidato, baka lalo silang kakabahan dyan. Nako, maiiba yung ating campaign strategy dahil bigla nagkaroon ng impeachment, di ba? Paano kami poporma o puposisyon dito? Hindi ba? Yes, I agree. Pero kung hindi ka sigurado, assuming kandidato ka at may impeachment trial na, pwede kang magtanong lang ng mga objective questions, gusto mo lang mag-inquire, hindi mo papakita yung baraha mo. Then magre-recess yung impeachment trial 2 weeks before the elections to reconvene 2 weeks after the elections. So if you play your cards right, you can actually convict na wala kang backlash. Pero nagamit mo yung platform ng impeachment for national awareness.